Ang osteoarthritis ay isang malaking usapin at madalas itong kinatatakutan dahil maraming tao ang natatakot dito. Tungkol sa osteoarthritis at mga artificial na kasukasuan at iba pa. Ipapaliwanag ko ngayon ang lahat ng dapat mong malaman sa osteoarthritis para maging kampante ka rito. Malamang may maririnig kang mga bagong bagay sa tingin ko. Magsisimula tayo ng madali lang at para talaga sa iyo ito. Totoo ito sa lahat ng kasukasuan, mula daliri, balakang, hanggang gulugod. Kakaiba ang gulugod dahil marami itong maliliit na kasukasuan. Oo, pwede mo rin itong gamitin sa lahat. Tingnan lang sa simple paraan. Pare-pareho ang pagkakabuo ng kasukasuan. Laging may hindi bababa sa dalawang buto. Halimbawa, may isang buto at sa ilalim nito ay isa pang buto. Kahit ano pa itsura o saan sila matatagpuan, gumagalaw sila laban sa isa't isa. Ganito lagi ang kasukasuan, binubuo ng dalawang buto. Tapos dito papasok ang kapsula, at ang kapsula ang nagdudugtong sa kanila, kaya nagkakaroon dito ng parang panloob na bahagi ng kasukasuan. Ngayon, syempre, meron tayong kartilago na mahalaga kapag may arthrosis. Ang kartilago ay nakakabit para maging maayos at malambot ang paggalaw ng mga buto sa itaas at ibaba. May mga maliliit na tuldok na tinatawag na synovial fluid na gawa ng synovial membrane, ang panloob na lining ng kapsula. At ito ay mga protina, lahat ng sangkap na kailangan ng kartilago para sa nutrisyon nito, para sa pagbuo at iba pa. At laging pareho ito, maaaring magkaiba-iba ang hugis ng mga kasukasuan, pero ang prinsipyo ay laging pareho. Pagkatapos, ang mga kalamnan ang gumagalaw at nagsisilbing makina ng mga buto. Gagawin din natin ito ng simple ngayon. Sabihin na lang natin na ang isang kalamnan ay humihila sa direksyong ito o sa direksyong ito at tuwing gagalaw ang buto sa ibabaw nito. Siyempre, kapag umiikli ito dito, kailangan namang humaba sa kabila. Dito, may kabaligtaran tayo halimbawa at dito sa axis nagaganap ang paghabang. Lahat ng nandyan, kailangang magbigay daan. Kapag humigpit ito sa isang galaw, at sa kabilang direksyon naman, ay doon din humihigpit, kaya kailangang magbigay daan. At syempre, ang lahat ng ito ay may kaunting epekto dito mismo sa kasukasuan. Kasi isipin mo, hinihila ito at pagkatapos ay may kaunting paghila pabalik. Pag-uusapan pa natin mamaya, laging may resulta sa kasukasuan. Ang kartilago sa ibaba ay kailangan ng tamang functional na presyon dahil wala itong daloy ng dugo. Paano pumapasok ang sustansya at lumalabas ang basura? Nangyayari yan sa pamamagitan ng diffusion. Ibig sabihin, isipin mo ang isang espongha. Kapag pinisil mo yon, yung nasa loob ay napipiga palabas, pati dumi napapalabas. Pagkatapos, kunin ang napisil na espongha at ilubog sa malinaw na tubig para makahigop ito ng marami. Ganito palagi ang nangyayari habang gumagalaw. Babalikan natin yan mamaya ng mas detalyado. Sinasabi ko, kapag ang isang kasukasuan ay ginagalaw, kapag tama ang mga puwersa at kapag naroon sa katawan ang mga kailangan para mag-regenerate ito sa pamamagitan ng iyong pagkain. Siyempre, kung ganoon ang kaso, tatagal ang isang kasukasuan ng hindi bababa sa habang buhay ng tao. Hindi mo kailangan ng arthrosis o makaranas ng sakit at wala nang dapat ayusin pa. Matibay ito dahil laging nagre-regenerate, dahil ang katawan ay buhay na sistema ng selula. Uy, naalala ko, may sinulat kaming gabay na may tips at ehersisyo para sa arthrosis. Libre ang gabay na ito at maaaring i-download sa unang link ng video description. Hindi naman ito kotse na kapag pudpud na ang gulong, kailangan mo na itong palitan. Sa gulong, walang tumutubo ulit, pero ang kartilago ay patuloy na nare-regenerate. Pero gaya ng sinabi ko, tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado mamaya. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang biomechanics na gumagana dito. Sinabi natin na ang puwersa mula sa ilang partikular na kalamnan, maaaring mula sa isa o higit pang kalamnan, ay humihila doon, kaya gumagalaw ang kartilago papunta roon. Ngayon, palagi tayong may tinatawag na kaunting kontrapuwersa. At ang kontrapuwersang ito, sabihin natin, ay kinokontrol ng utak at ang kontrapuwersang ito ay tinatawag nating kontroladong puwersa. Ito ang dahilan kung bakit
sa pamamagitan ng mga partikular na tensyon na ibinibigay sa mga kalamnan, lahat ng ito ay kinokontrol ng utak. Sa huli, ito ay ginagabayan. Mula sa sentrong motor, ito ang dahilan kung bakit nakokontrol ang galaw. Nangyayari ito ng kontrolado. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin mo, may baum na nakahiga sa lupa, isang napakahabang puno, mga 10 metro o higit pa ang taas. Ngayon, itatayo na ang may baum. At ngayon, mayroong isang makapal na lubid, ikinakabit ito dito. At pagkatapos, ay may 3 o 4 na malalakas na tao na humihila sa lubid na ito. Unti-unti itong itinayo hanggang sa tuluyang makatayo. Kung masyadong malakas ang hila nila, babagsak siya sa mga humihila doon. O kaya habang hinihila, bigla siyang tumaob at bumagsak sa gusali o kung saan man. So, ano ang nakikita mo kapag itinatayo ang may baum? 3 o 4 na malalakas na tao ang humihila sa isang gilid, tapos may isa sa kabila na may hawak ng manipis na lubid at pinipigilan sila. May isip mong parang walang saysay, bakit niya pinipigilan? Mahina na ang puwersa para maitayo ang may baum, pero siya ang nagsisiguro gamit ang lubid para makontrol ang galaw at maiwasan ang masama. Kasi kapag dito hinihila at doon din hinihila pabalik, kontrolado talaga siya at wala nang pwedeng mangyaring masama. At ganoon din ang nangyayari dito sa mga kasukasuan dahil ang uri ng galaw na nangyayari dito sa kasukasuan ay itinakda ng katawan. Kapag alam na ito ng katawan dahil sa natutunang programang panggalaw, ino-optimize na nito ang kilos. Kapag gusto mong igalaw ang buto roon, automatikong naglalagay ng kontroladong tensyon ang katawan para kontrolado ang galaw. Ngayon, isipin mo ang pisika o matematika sa paaralan o saan ka natuto. May tinatawag tayong parallelogram ng puwersa. Kaya may paraan tayong iguhit kung paano nabubuo ang kabuuang puwersa mula sa dalawang ito. Madali lang ito, gumuhit ka ng paralel sa isang puwersa. Mula sa dulo ng puwersang ito, gumuhit ka ng paralel sa kabilang puwersa. Dito magkakaroon ng punto ng tagpo. At doon na mismo, ang puwersang ito ang ginagamit panggalaw ng buto at kontrol sa tensyon na ikinakabit. Lahat ng ito ay nakadepende sa training at patuloy na ina-optimize ng katawan dahil gusto niya. Oo, para matibay ang kasukasuan at tama ang lapag ng bigat, sapat ang bigat para mapakain ang kartilago. Pero halimbawa, kapag may gumagalaw na dapat ay gumugulong lang, o mga ganitong pangyayari ay hindi dapat mangyari dahil mas maraming pagkasira ang nangyayari kaysa kayang ayusin ng katawan. Oo, pero ganito. Kulang tayo sa galaw at hindi natin nagagalaw lahat ng anggulo na kaya nating galawin. Ibig sabihin nito, kapag ang kasukasuan ay nilaan talaga dito, gagawin ko itong itim para mas makita mo ang pagkakaiba. Oo, halimbawa, gagawin ko ito dito, sa direksyong ito at sa direksyong iyon sana ang buong anggulo ng paggalaw ng kasukasuan na ito. Oo, ibig sabihin kapag naigalaw ang kartilago hanggang dito at hanggang doon, nagagamit lahat. Dahil lahat ng mga pasya at kalamnan na konektado dito, gumagalaw din palagi sa parehong direksyon. Gagawin ko lang ito para sa'yo. Halimbawa, sa braso. Dito sa braso, meron tayong mga kalamnan na nagbe-bend. Medyo umikli na sila, pero hindi pa lubos. Kaya ang braso ay nandito. Kapag nakaunat ang braso, mahaba ito at nakaunat ang mga kalamnan sa kabilang panig. Ngayon, ito ay sobrang ikli at kapag ibinabaluktot ko, kailangan itong humaba dito sa gilid. Sige, kaya kung palagi mong ginagawa ito at iyon, walang maiikli dyan. Pero hindi naman nating ginagawa iyon. Oo, lagi kong sinasabi na dapat nating laging gamitin ang mga anggulo ng galaw na nasa atin na. Nasa 10-20% ang pinakamataas, minsan sa ilang kasukasuan. Hindi pa ganoon kabigla, kasi sa sandaling iyon, tayo ay buhay na sistema, gaya ng nabanggit, at ang buhay dito
ay hindi na ihihiwalay ng matagal. Pagkatapos, nawawala nito ang kakayahang magbigay o mag-adjust ng sapat kasi iniisip nito, sige, kung palaging ganito kaikli ang ginagawa ng taong ito sa akin, mag-a-adjust na lang ako ayon doon. Totoo ito para sa mga kalamnan, totoo rin ito para sa mga fasya, hindi mo naman talaga sila mapaghihiwalay. Magkaugnay talaga sila, kumbaga. Pagkatapos, lalong humihirap ang pag-unat, gayon din sa kabaligtaran. Kung hindi ko lubusang ibabaluktot at ganito lang lagi ang galaw ko, dito, lalo pang umiikli ang bahaging ito at darating ang panahong mahihirapan ka ng ibaluktot ito. Ilapat natin ito sa halimbawa natin. Una, ito ang nangyayari ngayon. Mukhang hindi ko pa ito nasabi ng malinaw. Ibig sabihin, kapag gusto kong iunat ngayon at hindi nasanay ang mga baluktot na kalamnan, hihila sila pabalik, hihila sila pabalik. At ibig sabihin, kaya ko pa ring iunat pero may totoong puwersang kumokontra na nararamdaman. Sige. Kapag dahil sa hindi paggalaw, umaabot na hanggang dito ang puwersang kumokontra. Halimbawa, dito ko na nararanasan ang unang maliit na problema para lang maintindihan mo, ang kontrol na tensyon. Kayang kontrolin ng utak ang tensyon para gawing perpekto ito basta magpasya ang utak. Sa tulong ng mga pagsukat sa kaso-kasuan at paligid nito, kailangan lang ng kaunting kontrol sa tensyon. Kung kailangan itong maging mas maliit, gagawin itong mas maliit. Kung kailangan itong maging mas malaki, ia-adjust ng utak ang laki nito. Ibig sabihin, sobrang flexible ito, ayon sa kung ano ang pinakamainam para sa katawan. Pero ang mga pasya ay itong maganda, parang sapot ng gagamba na bumabalot sa lahat. At kapag ang mga pasya ay nagkakabuhol-buhol at hindi na gaanong nababanat, wala nang magagawa ang utak para itama iyon. Hindi pwedeng sabihing, pasya, istorbo ka na, magbigay ka pa. Hindi ganoon. Parang goma na lang iyon na laging humihila at di na mababago ng katawan. Kapag may malakas na puwersang umaabot dito, ito ang ibig sabihin nito. Pinapagalaw ko ang buto pero may puwersang humahadlang. Pag ginawa ko ang paralelogram ng puwersa, narito na ang aking resultanteng puwersa. Ibig sabihin, halimbawa, kung may bote rito na gusto kong abutin, hindi ko na talaga maaabot ang bote gamit ang lakas na kailangan ko. Dahil hinihila na ako ng puwersang ito papunta sa ibang direksyon. Kailangan pang magsikap at gumamit ng mas maraming lakas para magawa iyon. Pakiusap, isipin mong hinihila ako dito at doon. Saan ba ito hinihila? Siyempre, pababa dito, kaya mas malaki ang puwersa ko sa kasukasuan. Dati siguro ganito lang, ngayon ganito na, at habang lumilipas ang mga buwan, taon, dekada, lalo pa itong lumalala. Hindi na kaya ng kalamnan, mahina ang nutrisyon, maraming asido, natutuyo at nagbubuhol ang litid. Kaya lalong humihigpit at lumalaban ang katawan, lalo na kung may edad ka na. Sa puntong iyon, alam mo na. Kapag nagbubuhat ka, minsan iniisip mo, bakit hirap na gumalaw ang braso ko? Mas mahirap kaysa dati. Unti-unting nawawala ang kalayaan at gaan ng pakiramdam dahil sa mga puwersang kumukontra na patuloy ang epekto. Darating ang oras na may hahadlang, saka mo lang ulit magagawa ito. At mapapansin mo, naku po, halos hindi na dumadaan sa kaso-kasuan ang resulta. Kailangan nang hilahin ito ng mas malakas at mas malaki ang puwersa kaysa dati para magawa pa ito. Tuloy-tuloy ito at darating din ang panahon na mangyayari talaga. Pagkatapos, ang resulta ko ay parang nasa kaso-kasuan na at sasabihin nila, oh, ang kaso-kasuan na ito ay na-block na. Sila na ang mga pasyente o mga taong naghihirap na pumupunta sa klinika para magpagamot at magpapatulong. At pagkatapos, papasok sila at sasabihin, itataas mo nga ang braso mo. At sasabihin nila, oo, hanggang dito pa lang kaya ko pero pagkatapos ay sobrang sakit na, hindi ko na kayang itaas pa. Nangyayari ito kapag ang mga kalamnan ay lalong umiikli at ang puwersang napupunta sa kasukasuan dito ay lalong lumalakas. Ayaw ko munang pag-usapan ang sakit hanggang dito na lang. Habang dumarami ang puwersang panlaban, tumataas ang presyon at stress sa sistema at lalong nararamdaman ito ng katawan. Sa kalaunan,
Na-trigger na ito ng utak. Maglalagay tayo ng sakit dyan. At ito ay sa kalamnan na sa pamamagitan ng paghatak nito ay magpapalabas ng kontralakas at sa huli dahil sa aksyong ito ay magdadala ng lakas dito sa kasukasuan. Pwede mo lang isipin, may dalawang buto dito na nagsasalubong. At kung lahat ng ito ay nasa normal na antas at sapat na mababa ang mga puwersa, maganda ang galaw nito. Magkakaroon din ng kaunting pagkasira. Lagi, kung saan may gumagalaw, kung saan ang isang ibabaw ay dumudulas laban sa isa pa. Kapag may relatibong paggalaw, laging may masisira kahit kaunti. Pero inaayos lang yan ng katawan, alam natin na pumapasok ang mga stem cell. At dahil inayos ng katawan ang lahat ng yan para maayos ulit, wala talagang problema. Ngayon, meron pa tayong dagdag na pagtingin dito. Mas nagkakadikit na ngayon kapag gumagalaw, kaya medyo mahirap na ang paggalaw at ang kasukasuan ang nagdadala ng lakas na yon. At ngayon, isipin mo na meron kang isang patag na ibabaw, tapos kumuha ka ng liha at dahan-dahan mong ginagalaw sa ibabaw nito. May mangyayari ba? Hindi naman masyado. Ngayon, ikumpara mo yon. Pareho ang galaw pero mas malakas ang diin at inuulit-ulit mo, kaya mas marami ang nangyayari. Laging magandang halimbawa ang almires at pampisa. Oo, kung may almires ka, ilagay ang paminta at pampisa sa ibabaw, saka mo galawin ng kaunti, halos walang nababasag. Pero kapag inilagay mo ang pampisa sa loob at sabay mong pinipisil ng patayo, pinipisil mo, ibig sabihin, talagang itinutulak mo papasok na ang pampisa ay pinipisil laban sa paminta at sabay mong ginagalaw. Doon talaga may nangyayari at ang paminta ay unti-unting nadudurog, nagiging mas maliit at ang larawan pwede mong ikumpara iyon ng maayos. Para sa unang dahilan, lalagyan ko ng isa dito, gagawin natin itong mas maikli. Oo. Masyadong mataas ang pagkakabig, isusulat ko lang. Masyadong mataas ang pagkakabig. Ang labis na pagkakabig ang sanhi ng arthrosis natin. Mas mabilis ang pagkasira kaysa sa kinakailangan dahil mas mataas ang mga puwersa kaysa sa gusto talaga ng katawan. Ganyan talaga. At kahit nahihirapan, patuloy pa rin kumikilos ang mga tao dahil kailangan. Gusto ko sanang sabihin na abutin nila ang bote ng alak, pero biro lang iyon. Kailangan nilang gumalaw, nagsusumikap sila. At sa pagsusumikap na ito, nagaganap ang paggalaw. Pero ang problema, ang kartilago ay nahihirapan. Ganoon. At ngayon, ito ang sinabi natin. Na tuwing lumalakas ang mga puwersa dito, mas maraming nangyayari at dumarating ang sakit. At sinabi natin, ang paggalaw mismo sa ating araw-araw ay hindi naganap sa parehong direksyon. Nangyayari na lang ito sa isang panig, hindi na sa kabila. Ano ang ibig sabihin nito para sa kartilago? Tingnan mo, kung ang buong saklaw ng galaw na talagang itinakda ng biolohiya ay mula dito hanggang dito, ibig sabihin ay tinutukoy ito ng biolohiya. Ibig sabihin, pantay ang bigat sa buong kartilago. Paulit-ulit na ipit at nailalabas ang dumi. Tapos pumapasok ang sustansya kapag pinakawalan. Pero kung dahil sa araw-araw na gawain, kakulangan ng kilos, at lalo na sa sakit na ayaw mong gumalaw, nababawasan ang galaw, mula dito hanggang dito na lang. Madali mong maiintindihan na dahil sa anggulong ito na kulang at anggulong ito na kulang. Mas malaya at hindi gaanong naipit ang kartilago kaysa dati gaya ng normal sa biolohiya. At dahil dito, ito ang pangalawang dahilan ng arthrosis, ng pagkasira ng kartilago. Ang pangalawang dahilan ay limitadong paggalaw. Limitado. Paggalaw. Para sa mga doktor, lalo na ang mga ortopediko na nag-o-opera. Alam nyo na sa ilang kasukasuan, hindi buong kartilago ang nawawala.
May mga parte pang natitira at meron ding wala na. Ikinuwento sa akin, hindi pa ako mismo nakapag-opera. Gusto ko sanang subukan minsan para lang makita. Pero palaging ikinukwento sa akin ng mga ortopedikong sumasailalim ng training sa amin. Halimbawa, may mga pagkakataon na sa paligid ay may natitirang kartilago pa. Pero sa gitna ay buto na sa buto na. Parang kalbo na. O kaya naman kabaliktaran. May natitirang kartilago sa gitna habang buto na ang paligid. Kaya makikita mong unti-unting nauubos ang kartilago. At dito rin, gusto ko lang ipaalala ulit tungkol sa aming gabay. Maaari mo itong i-download ng libre sa pinakaunang link sa video description. Doon, makakakita ka pa ng mas maraming tips at mga ehersisyo. Malinaw ba ang paliwanag ko? Tinanong kita, bakit nanginginig ang balikat? Dahil hindi maayos ang biomekanika. Pero sinasabi ko, ito ay dahil sa galaw. Kapag ganito na ang mga galaw, hindi na nabibigyan ng bigat ang gitna ng kartilago. Kahit paano mangyari iyon, base sa hugis ng kasukasuan, doon magsisimulang masira ang kartilago. Kapag hindi na nabibigyan ng bigat ang mga gilid, doon ito masisira dahil literal na nagugutom ang kartilago. Ngayon, may dalawang sabay na nangyayari. Una, ang presyon. Ang paggalaw ay parang sobrang gaspang na liha sa ating kasukasuan, talagang matindi at kinikiskis. Pangalawa, lalong lumiliit ang galaw dahil hindi nagagamit ng tao ang buong saklaw ng kanilang kilos. Walang pagkakataon ang kartilago, kaya tayo mismo ang nagdudulot nito sa ating mga kilos nang hindi natin namamalayan. Karamihan sa mga tao ay hindi naman ito alam. Hindi natin sinasadyang ginagawa na masira ang ating kartilago, na mas mabilis itong nauubos kaysa kaya nitong ayusin, at kung ano-ano pa. Mayroon pang ikatlong dahilan. At ang ikatlong dahilan ay malinaw din naman. Sinabi natin na ang synovial fluid sa paligid ang nagpapakain sa kartilago. Oo, anong mga sangkap ba ang nasa loob ng synovial fluid? Nandoon ang mga sangkap na nakukuha natin mula sa ating pagkain. Kailangan natin ng materyales para mag-ayos. At buti na lang, hindi tayo bahay na kailangang bumili pa ng bato at semento sa hardware. Paano natin nagagawa yon? Parang madali lang dahil sa pagkain natin. Dahil mula sa ating pagkain, doon kinukuha ang lahat ng mga sangkap na kailangan ng kartilago para mapakain at makapag-regenerate ulit. At pagdating sa usaping pagkain, marami talagang nagkakamali. Si Petra, asawa ko, doktor ng nutrisyon. 40 taon niyang ibinabahagi sa akin kung paano kumakain ang mga tao, resulta nito, at mga sakit na lumalabas. Hindi na natin papasukin pa yan ngayon. Malinaw na kapag dekalidad ang pagkain natin, dekalidad din ang sustansyang nakukuha natin. Kapag mababa ang kalidad, konti rin ang sustansya. Ano ang nakakatulong sa kartilago para mag-regenerate? Upang maiwasan ang maling impormasyon, papadaliin ko ang paliwanag. Unang punto, lahat ito ay tinatawag na collagen type 2. Hindi nyo na kailangang intindihin. Pero iyon ang tawag dito. Kaya ba kailangan nating kumain para makabuo ng collagen, lalo na sa mga kumakain pa ng karne? Inirerekomenda pa rin ang mga subok na pamamaraang pambahay gaya ng sabaw ng buto, balat ng manok at gulaman. Baka mas mabuting di ko na lang sabihin sa vegetarian at vegan. Pero kailangan din nila ang glycine, proline at hydroxyproline, mga sangkap na mahalaga talaga dyan. Ilapag mo muna yan sa ilalim. At para makuha yan, mahalaga ang oats. Kasama yan. Ang wheat germ, repolyo, asparagus, at vegan collagen booster ay vitamin C at amino acid. Para sa kartilago, ang mga materyales ay tumutulong sa maayos na pagbubuo at pagsasama nito o sa pagbalik kapag nawala na. Una, ang pagpapanatili ng kung ano ang naroon. O kung marami na ang nawala, gusto ko itong muling maibalik at kailangan ko pa rin ng parehong mga sangkap, parang pangalawa na ito. Kailangan ko ng mga pagkaing may asupre tulad ng broccoli, repolyo de Bruselas, sibuyas, bawang, leek at iba't ibang uri ng repolyo. Tumutulong ang mga ito para maging elastiko at matibay ang kartilago. Kaya nitong tiisin ang puwersa at hindi agad masira. At pangatlo, kailangan ko ng vitamina C
dahil ang vitamina C ay mahalaga para matiyak na maayos na nabubuo ang lahat ng nag-uugnay ng mga tissue sa katawan. At kapag puro fast food lang ang kinakain, puro mga pagkaing hindi maganda at puro processed na walang bitamina, walang sariwa at iba pa, tuloy-tuloy lang ang paghina ng katawan. At ibig sabihin nito, ito na rin ang pangatlong salik, na yung kakaunting nutrients na pumapasok sa kartilago ay hindi pa talaga sapat o hindi kayang gampanan ang tungkulin nito upang maibigay ng maayos ang mga nutrisyon na kailangan para muling ma-regenerate o maibalik at mapalakas ito. Ngayon, iyon na ang pangatlo. Sabihin na lang, hindi angkop na pagkain. Hindi ito angkop na pagkain, pero siguro tinatanong mo ngayon ang sarili mo. Kapag ang mga sustansya ay hindi naaayon sa panahon, kung hindi sila naaayon sa panahon, kailangan mo lang tanggapin ngayon. Pudpod na ang profile ng gulong mo, kaya kailangan na itong palitan. Tinutukoy dito ang artipisyal na kasukasuan. At ito ang lumang kaalaman na talagang napakahirap alisin siya. 30 taon na ang nakalipas, nasaksihan namin ang mga kasong muling nabuo ang kartilago. 30 taon na naming kinukwento ito, pero hanggang ngayon, marami pa ring nagsasabing kalokohan at hindi totoo. Ano ba talaga ang sinasabi niya? Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit. Naniniwala ako na ang malaking hindi pagkakaunawaan na ito, ang maling akala na hindi kayang mag-regenerate ng kartilago, kung bakit ito nananatili ng matindi at kung bakit napakahirap baguhin ito. Naiintindihan ko ito. Aling doktor ang tumitingin sa arthrosis? Mga ortopediko. May dumating na pasyenteng may sakit pero kalaunan nawala rin ito. Napansin ito ng ortopediko. May isang taong may problema sa tuhod. Halimbawa, makalipas ang 1 taon, bumalik ang parehong pasyente na mas malakas na ang sakit at hindi pa rin dumadaan sa maliliit na bagay. Kahit uminom ng gamot, hindi pa rin nawawala ang sakit. Ano ang dapat gawin? Pagkatapos ng unang pagsusuri at imaging procedure, makikita na medyo numipis ang pagitan ng kartilago. Isang palatandaan ukol dito. Sa X-ray, makikita mo na mas magkalapit na ang mga kartilago. Oo, kapag mas magkalapit sila, ibig sabihin nito na mas manipis na ang kartilago. Kaya natutunan ng ortopediko na mayroong sakit at kartilago na numipis at sinasabi niya, ayan, diyan nang gagaling ang sakit. Parang dalawang bagay sabay nangyayari. Pero lagi kong sinasabi, kung tumunog ang doorbell habang umuulan, hindi ibig sabihin na sanhi ng ulan ang doorbell. Ibig sabihin, kahit magkasabay mangyari ang dalawang bagay, hindi ibig sabihin na magkaugnay o sanhi sila ng isa't isa, di ba? Sa medisina, madalas iniisip na magkaugnay ang mga bagay dahil lang sabay silang nangyayari. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik ang parehong pasyente dahil sa matinding sakit at kinuhanan ulit siya ng larawan. Makikita mo, ay, yung kartilago. Paano ko ba sasabihin? Uulitin ko na lang. At palakihin natin para makita mo talaga ng malinaw kung ano talaga ang nangyayari doon. Oh, babalik tayo ulit. Sa simula, ganito ang layo. Mula dito hanggang dito, kaya kailangan din kasing kapal ng kartilago. Ibig sabihin, minsan dito at minsan dito. At pagkatapos ay mas kaunti na. Paano na iyon? Doon, praktikal na buto na ang nandoon. Mas malapit na. Hindi na talaga pwede. Hanggang dito lang siguro. Ibig sabihin, lumiit ang agwat tapos bumalik. Tatanggalin muna natin ito sa baba. At pagkatapos makikita na, sige. Magaan. Siguro ganito. Dito, tira-tira na lang ng kartilago. Sa ibaba, kailangan ko ring tanggalin kasi wala na rin. Tira-tira na lang dito. Doon kaunti at doon kaunti rin,
pero ang natitira ay buto sa buto na, kumbaga, platse. At syempre, para sa pakiramdam, iniisip ng lahat ng tao, Diyos ko, gaano ba kasakit dito ngayon? Oo, anong sakit ang nararamdaman kapag buto sa buto na? Ngayon, dalawang mahalagang bagay ang dapat tandaan. Una, ang pag-uugali ng sakit. I-check natin ito. Sa 30 taon naming karanasan at daan-daang na-train na therapist, pare-pareho ang obserbasyon nila. At sinusuportahan na rin ito ng mga pag-aaral ngayon. Na kapag ang isang kartilago na, sige, gagawin ko ulit ito ng bago. Na dati ganito kakapal, kapag ang numipis na, kaya pag umabot dito ang buto, may kinalaman ba ito sa sakit? At ang isa pang sumusuporta dito ay sa kartilago, walang mga pain receptor na maaaring magdulot ng sakit, wala niyan sa kartilago. Kapag tinanong mo ito, bakit masakit kung walang pain receptor ang kartilago? May sagot sila. Pero para sa akin, palusot lang iyon. Oo, hindi kartilago ang masakit, kundi ang pamamaga ang sanhi ng sakit. Tinatangkang ipaliwanag nila ang bagay na di naman talaga maipaliwanag. Alam namin ang tungkol sa aming therapy. Kapag dumating na sa punto na may kaunting osteoarthritis na at medyo numipis na ang kartilago. Kapag na-normalize mo ang muscle tension sa sandaling iyon, nawawala ang sakit. Pinapatunayan nitong hindi kartilago o osteoarthritis ang sanhi ng sakit. At nangyayari ito sa osteoarthritis stage 1, 2, 3 at sa ika-4 na stage kung saan talagang nagkakadikit na ang buto sa isa't isa. Kahit doon, sabi ng lahat, dapat masakit na yan, buto sa buto, di pwedeng maganda yan. Alam natin mula sa karanasan na may mga dahilan na di ko pa rin maipaliwanag. Sana pag-aralan ng mga tao kung bakit ganoon. Pinapatunayan namin ito sa inyo sa pamamagitan ng pagtanggal ng sakit. Ngunit kailangan pa ring hanapin ang paliwanag. Sa periosteum ng buto, may mga pain receptor. Pero kahit ganoon, malaki ang nababawas o nawawala ang sakit kapag na-normalize ang muscle tension. Pero hindi na natin kailangang masyadong intindihin yan ngayon dahil ang mahalaga ay ito. Ano na ang mangyayari ngayon sa kartilago? Nauunawaan ko kung bakit ang ortopediko o sino mang matagal na sa larangang ito ay nagkakaroon ng ganoong opinyon. Paulit-ulit niyang nakita. Numinipis ang kartilago, lumalala ang sakit, at kapag nawala ito, sobrang sakit na. At pagkatapos, nilalagyan na lang ng artipisyal na kasukasuan. Iyan ang mundo nila, pero ngayon, ipapakita ko naman ang ibang mundo. Meron tayong sitwasyon dito kung saan sobrang nipis na ng kartilago, halos wala na talaga. Alam natin na sa ganitong mga sitwasyon ng arthrosis, na may mga proseso ng pamamaga sa kasukasuan na may arthrosis. Siyempre, ano ba ang pamamaga? Ang pamamaga ay isang proseso ng pagkukumpuni at gusto ng katawan na mag-ayos. Ayon sa pananaliksik sa stem cell, mas marami ang lumilitaw dito na tila gustong mag-ayos. Ngunit di pa rin malinaw kung bakit hindi ito nangyayari. At pagkatapos ay kinukuha mula sa taba na kinukuha, nililinis ang mga stem cell, ini-inject ito sa tuhod at ganoon. May impormasyon ako mula sa mga mananaliksik ng stem cell na duda kung may kaugnayan talaga ang mga stem cell na ito sa tuhod. Kung may kakayahan din ba silang magbago at makatulong doon, kailangan mo talagang itanong yon. Sa totoo lang. Siguradong sigurado. Pag-isipan natin kung gusto nating ayusin ang kartilago gamit ang stem cell, bakit hindi nagaganap ang pagkukumpuni na ito? Kung nakasunod ka hanggang dito, kaya mo nang sagutin ang tanong. Pero dahil di kita naririnig, ako na lang sasagot para sa iyo. Oo, malinaw naman. Kasi kung ang mga puwersang gumagana dito, dahil sa mga prosesong tiningnan natin, kung ang mga puwersang ito ay kasing lakas pa rin, ibig sabihin nito sila ang sumira sa kartilago noon at lalo pa nga nilang sisirain. Itong maliliit na pagsubok at bagong selula ng kartilago na gustong mabuo ay lalo lang masisira. Ibig sabihin,
Hindi magaganap ang pag-regenerate ng kartilago kung malakas pa rin ang pressure mula sa paninikip ng kalamnan at fascia. Di makatuwiran kung biglang mangyari yon, pero ito na ang unang matibay na ebidensya. Noong 2006 siguro yon, sa Holland, Uni Utrecht, si Professor Dr. Masbergen yata ang pangalan. Pakilagay ang link ng pag-aaral sa ibaba. Nalaman nila na kapag naglagay ka ng mekanismo sa tuhod na parang hinihila ang pagitan ng kasukasuan para lumaki ito. Ibig sabihin, hindi baliktad kundi ganito, para mas malayo ang pagitan ng mga buto, na mas kaunti ang pressure. Tapos yung kartilago ay muling nabubuo sa loob ng 6 na linggo o 3 buwan, mga ganong tagal, at napatunayan na ito. Pero pinagtawanan lang ang mga doktor na yon sa kongreso nang ipinresenta ito. 5 taon pagkatapos, sa tingin ko, gumawa sila ulit ng follow-up na pag-aaral na nagpakita na yung kartilago na nakuha noon ay nandoon pa rin. At yung pagbawas ng sakit na kasama nito, tumagal din ng mahabang panahon. Ngayon, maiisip mo, bakit nawala ang sakit kung di naman dahil sa kartilago? Simple lang, pag-isipan mo, mekanikal, hinihila palayo ang mga buto at may nakakabit na kalamnan dito. Ano ang mangyayari kung mahila ng kalahating sentimetro ang pagitan ng tuhod o kasukasuan? Dapat magbigay ang mga kalamnan at fascia para itong stretching machine na medyo masakit ikabit mula sa labas, tapos muling nag-regenerate ang kartilago. At ngayon, magtulay tayo papunta sa ating mga Liebschaum na magagandang ehersisyo. Ano nga ba ang ginagawa natin sa mga ehersisyong ito? Pinapababa natin ang tensyon sa kalamnan at fascia para hindi magkadikit ang mga buto. At dahil dito, napansin na rin namin sa mga pasyente at pati na rin sa mga therapist na sinubukan ito sa kanilang sarili, na ang pagitan ng kasukasuan ay muling lumapad, nabuo ulit ang kartilago doon. Hindi ito agad mawawala. Kahit sabihin ng mundo na imposible, tingnan mo ang mga pag-aaral. Maglalagay kami ng ilang link sa ibaba bilang ebidensya. Pinakamainam, subukan mo ito mismo. Ngayon, balikan natin ang sitwasyon mo para ipaliwanag kung ano ang pwede mong gawin kapag may nararamdaman kang sakit sa tuhod o kasukasuan at sinabing ito ay dahil sa arthrosis o pagnipis ng kartilago na napatunayan na rin. Huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa sarili mong kakayahan. Gawin mo lang ang tamang ehersisyo para sa tuhod, balakang o hinlalaki, gawin ang nararapat para dito. May mga ehersisyo kami online para sa lahat ng may osteoarthritis. Gawin ito o pumunta sa app namin para mas madali mong makita ang kailangan mo. Gawin ang ehersisyo at obserbahan ang nararamdaman mong sakit. At ginagarantiya ko sa iyo na sa karamihan ng mga kaso, mangyayari na ang sakit na nararamdaman mo sa ilang partikular na galaw o posisyon na mula sa 100% dati pagkatapos ng unang ehersisyo ay maaaring kahit papaano ay gumaan na ng kaunti. Palagi ko itong nararanasan, paulit-ulit, sa libu-libong kaso. Mayroon ding mga eksepsyon. Kailangan mo lang mag-practice ng 2 o 3 araw siguro, pero subukan mo lang at mapapansin mo. Kadalasan mataas ang tsansa na may mangyayari kapag sinubukan mo. At doon mo malalaman na ang sakit na nararamdaman mo ay walang kinalaman sa kalagayan ng iyong arthrosis. Dahil hindi naman binabago ang arthrosis. Kahit mag-ehersisyo ka ng 2 minuto, hindi pa rin magbabago ang arthrosis mo. Kung mas kaunti ang sakit pero pareho pa rin ang arthrosis, ibig sabihin wala sa arthrosis ang sanhi ng sakit kundi sa tensyon ng kalamnan at fascia. Pagkatapos, ituloy mo lang at agad mawawala ang sakit. Magandang oportunidad ito kung di mo kayang mag-isa o nagdadalawang isip ka. May arthrosis ako, pwede ba akong mag-ehersisyo ng ganito? Tanungin ang doktor mo, pero siguraduhing bukas siya sa bagong pananaliksik. At isa pang paalala, ang kartilago, para makapag-regenerate, mas maganda kung nakakaramdam ito ng paulit-ulit na pressure. Pero ang araw-araw na kilos na may mataas na pressure ang sumisira dito. Pero isang ehersisyo kung saan iniinat mo ang mga kalamnan
at nananatili sa parehong posisyon ang kaso-kasuan. Mas madiin lang pinipindot pababa ang magaspang na papel pero hindi ito nasisira. Pagkatapos, itulak pababa ng 2 minuto para maayos ang mga himaymay. At dahil doon, umaabot ito hanggang sa genetika, hanggang sa impormasyong namamana kung ano ang nangyayari habang nag-iensayo, kung ano ang nangyayari habang nag-iinat. Kailangan din ng katawan ang mekanikal na stimulus para makabuo ng bagong kartilago. Sa tingin ko, maaari mong gawin ang ehersisyong ito ng walang panganib. Kung napapansin mo, itanong mo sa doktor mo ang opinyon niya dito. Siguradong sigurado, kapag napansin mong, uy, bumababa na ang sakit, sasabihin ko sa iyo sa mismong sandali na bumaba na ang sakit. Ibig sabihin, naging mas normal na ang tensyon at hindi na kasing delikado tulad dati. At doon, kahit papaano, matatapos na ang osteoarthritis. Maaaring di pa nagsisimula ang pagbuo, pero kailangan mong tanungin ang sarili kung totoo rin ito sa iyo. Oo, malaki ang posibilidad na ang pagkasira ng kasukasuan mo ay hindi nalalala kahit patuloy kang gumagalaw basta mas mababa ang tensyon. At sinasabi ko, at napansin namin ito sa loob ng 1 hanggang 1.5 taon, na may malinaw talagang pagbabago na nangyari. Sa pamamagitan ng mga ehersisyo, sa pagpapaluwag ng buong sitwasyon, at pagkatapos, gumana ulit ang lahat. Oo, sa huli, pakiusap, maaari ka bang magbigay ng maikling salita tungkol sa operasyon? Bakit nilalagay ang mga artipisyal na kasukasuan? Karaniwan itong nilalagay dahil sa matinding sakit. Wala pa akong nakilalang pasyente namin na pagkatapos mawala ang sakit, kahit may arthrosis pa, ay pumayag na magpalagay ng artipisyal na kasukasuan. Karamihan sa mga tao ay ayaw talaga nito. Kasi iniisip nila, ayokong may bakal na parte sa loob ng katawan ko. Sasabihin ko rin, maghintay ka lalo na kung wala na ang sakit. At kung mapansin mong may mga problema pa rin at dumating sa puntong hindi mo na talaga kaya, pwede mo pa rin namang ipagawa iyon. Pero karamihan sa mga tao dito sa amin ay kinakansela ang kanilang operasyon. Dahil lang nawala na ang sakit. At malamang, ganoon din ang mangyayari sa iyo. At nandito na tayo. Kung may tanong ka, ilagay lang sa komento at subukan mo na ngayon. Kaya malamang ay maaapektuhan ka kung hindi ka pa naaapektuhan ng arthrosis o wala ka pang alam tungkol sa arthrosis na nasa loob mo na. Kahit walang sakit, wala kang alam dahil madalas talaga itong nangyayari. Gawin mo pa rin ang ehersisyong ito dahil ito ang pinakamahusay na paraan para makaiwas sa problema, sakit o paglala ng arthrosis. Alam mo kung gaano kahalaga ang paksang ito. Nagsulat kami ng librong Arthros Lug tungkol dito, kung saan mababasa mo pa ang maraming detalye. Kaya pakikalat mo ito, ikwento mo sa iba, makipagdiskusyon sa mga tao, tanungin mo rin ang iyong doktor o iyong manggagamot o therapist sa paa kung ano ang opinyon nila tungkol dito. At ikwento mo ito, ibahagi mo ang video na ito. Kailangan natin ang ganitong kaalaman. Sa totoo lang, dapat itinuturo ang mga koneksyong ito sa bawat paaralan, sa mga bata o kung hindi man sa unibersidad. Para malaman ng mga tao kung ano ang maaari nilang gawin para hindi sila magkaroon ng arthrosis at hindi makaranas ng sakit. Dahil kapag alam mo kung paano, hindi naman talaga ito mahirap, kailangan lang ng routine at pangunawa. Kailangan kong gawing normal ang tensyon ng aking kalamnan at fascia.